Bale po sir, no, dito, kailan kayo November 4 kayo nagpagamot? So ngayon, December, ano na ba ngayon? 19. 19. So, nung after po kayo magamot dito, kamusta naman po yung naging pakiramdam niyo? Gaan, kasi sobrang gaan ang pakiramdam ko. Mhm. For the first 1 week, 2 weeks, talagang ito Okay. parang lumabay sila kung sino man sila. Na Mhm. wala talagang akong ano. Ang naging ano ko lang is mas naging nanaginip ako. Parang nagkaroon ako ng mas nakikita ko na yung panaginip ko. Nagkaroon ako ng tuloy-tuloy na panaginip, Mhm. tuloy-tuloy na ano. Tapos feeling ko nandun ako sa panaginip na yun. Mhm. Tapos sabi ko, di okay na ako. Sabi ko, hindi Opo. dasal lang to, baka ano. Mhm. Pero hindi naman masama yung mga panaginip. Okay lang. Opo. Nakikita ko lang talaga. Mhm. Nagkataon ngayon, parang bumibigat yung pakiramdam ko na sino to? Parang may something na naman ako na hindi ko maintindihan. Sabi mo nga parang hindi talaga siya nakasanib sa akin or pwedeng nasa labas lang siya sa akin. Mhm. Sabi ko, sino to? Parang bakit? Ang bigat po kasi talaga niya. Sobrang bigat niyang dalhin. Mhm. Sobrang bigat. Hindi ko siya, parang yung energy niya na nabalungkot siya, na ano, nararamdaman ko yun eh. Mhm. Bigla na lang akong iiyak, bigla na lang akong malulungkot. Tapos may times na hindi ko makakatulog. Iba yung energy niya pagdating sa akin, sobrang bigat. Pero tanong lang sir, no, kailan mo ulit na-experience yung ganyan po, na sinasabi niyo yung ganyan? Yun, Ito to, 1 week lang bago yun ang pa-schedule. siguro mga kung 19 ngayon, siguro mga 12 o hindi naman? Hindi naman, siguro 17, 16, like that. mga 5, ganyan. 5 days ago. Hindi, yan, December 5. December 5. So, okay. So kasi nagpagamot kayo November 4, 'di ba? No? So 1 month ang tinagal na okay kayo, tapos naka-experience kayo ng ganyan. Actually, sa nakikita ko po sir, ina-experience niyo astral travel. Hindi siya about doon sa mga sakit pang spiritual. No? Kumbaga, pero first time yung naranasan yung gano'n. Hindi naman. Dati Hindi na, naman, pero hindi ko ramdam na nandun ako. Ngayon, ramdam ko niyo, nandun ako. So, yun po yun. Yun yung sinatawag na astral travel. So, hindi naman siya nasasabing sakit sa spiritual. No? Unless, kung may mga inihinda kang sakit, nararamdaman na sakit, tapos, tapos may vision ka na open ang third eye mo, na nakikita mo kung sino yung gumagawa ng sakit mo. So, dahil sabi mo nga, sir, maganda naman panaginip mo. So, lately, ito lang, yung bigat na sinasabi mo, I think, nakakaano ka, nag-open ng third eye mo this time. No? So, hindi naman lahat ng tao naka-experience ng ganyan. No? Pero sa iyo, parang nag-open ng third eye. Kaya, yung sinasabi mong bigat, sir, dalawa lang ang possibility. It's either nakaka-encounter ka ng spirit, pwedeng tao, or pwedeng spirit lang talaga na hindi naman nagkatawang tao. Yung tao, pag namatay na, spirit, gano'n. Or else, nakakasalamuha ka ng mga individual, tao na buhay, na may problem, and then na-absorb mo yung negative na nararamdaman niya. Kaya kayo parang mabigat din. Pero hindi siya tungkol na sa mga may gumagawa ng sakit. Kasi, ang una nating gamutan, sir, papaliwanag ko lang, may tinatawag tayong oppression. Okay. Naalala niyo po, sir, sabi ko, ang problema ninyo, kaya nga, ano yun eh, yung habang ginagamot po kayo, hindi siya nakasanib. No? Pag nakasanib kasi, ang tawag yun, possess ka. Pag possess ka, unconscious. Pag oppression, nasa labas lang siya. Pero ginugulo ka niya. Yung parang dinadaya yung isip mo, para mabalisa ka. Yung nandyan lang sa tabi mo, ginugulo ka lang niya. Ginugulo niya yung isip mo kasi nga oppression yon. Pag sinabing possess ka, unconscious ka, hindi mo naaalala, pero may ginagawa kang something na hindi mo maalala. Okay. Pwedeng sinasaktan mo sarili mo, kung hindi man gano'n, nagwawala ka, anything na negative. Dahil kasi kaharap niya yung manggagamot, yun yung possess. Pag oppression, unconscious ka, alam mo rin yung nangyayari, pero mabigat, pero bakit hindi mo makontrol? Tama po, that time hindi mo siya control, pero conscious ka, nararamdaman mo yung nalalaman mo at conscious ka kung ano yung bakit ganito yung parang kang nanginginig na parang masakit, parang hindi mo malaman kung bakit gano'n. So, yun po yung tinatawag na oppression. So, kasi nga, bukas po yung third eye po ninyo. Yun po yan. No? Umpisa pa lang po, kaya oppression pa lang po ang findings ko sa inyo kasi, ewan ko kung nasabi ko pa po sa inyo, tama po ba, no? Umpisa natin gamutan,
Bukas po ang third eye nyo, tama po, nasabi ko po. Opo. No? Kaya yun, kaya nag-astral kayo this time kasi dati naman na talagang bukas yung third eye ninyo. This time lang, hindi nyo siya makontrol. Kaya parang feeling nyo mabigat. Or else, yun nga lang, dalawa, nakaka-encounter kayo ng mga negative energies ng ibang tao or ng mga bad spirits, evil spirits na na-attach kayo. Okay. No? Ibig sabihin, pagka gano'n, na-attach kayo sa ganyan, ang pinaka-advisable talaga niya, sir, pangontra. Pero tanong ko lang, meron po ba kayong pangontra galing sa amin? Wala po. Wala pa po. Wala po. Pero tingnan nyo ha, sa awat sa grasya ng Panginoon, kahit sa loob ng 1 month, hindi naman po kayo nag-avail ng pangontra sa amin. Kasi I'm sure, sa case ninyo, hindi ko lang matandaan, pero I'm sure, kahit hindi ko natatandaan, pero sure ako, dahil sa case na sinasabi ninyo, dahil marami kayo naging pasyente, hindi ko naman lahat tanda talaga actually yung pinaka-specific na talagang tabo ng kabutan. Pero based dun sa sinabi po ninyo, sa findings ko sa inyo sa sinabi nyo, I'm sure na inoferan po kayo ng pangontra. Tama po. Opo, tama po. Pero kahit hindi kayo nag-avail, sa awat sa grasya ng Panginoon, 1 month kayong okay na okay. Pero this time, konting bigat lang. Hindi naman siya totally yung katulad nung dati na talagang, gano'n kayo katagal may sakit nun, sir? Bago kayo nagpagamot sa akin? Ilang taon po? Taon, siguro, may dalawa, may 3 taon. Pero sa ano na yon, nung etong December 5 hanggang 19, yung pakiramdam nyo, konting bigat lang po ba o bubalik yung dati yung sakit? Hindi naman, pero hindi naman siya yung mabigat na katulad ng dati. Opo. Yung bigat na to, yung parang feeling ko, yung nararamdaman na lungkot nung Nakikita nyo sa panaginip? Hindi, Or ng yung, tao? Kung sino man siya. Okay. Spirit. Yung spirit man yan, o tao man yan. Okay. Nararamdaman ko sa sarili ko na kunwari umiiyak siya, nalulungkot siya. Nararamdaman ko yun. Okay. Parang sabi ko, pero wala akong nakakasalamuhan kahit na kasi homebody akong tao eh. Hindi kayo palalabas? Hindi ako palalabas. Oh. Kumbaga parang feeling ko merong something na naka-attach sa akin na Spirit? hindi ko alam kung spirit O o kung tao something yun. na hindi nyo maintindihan? Oo. Okay. Feeling ko yung nararamdaman niya, Ramdam nyo rin. inaano niya sa akin, parang gusto niya maramdaman ko rin. Parang feeling ko na mayroon siyang, parang dinala niya siguro yung picture ko o yung pangalan ko. Parang maramdaman ko kung ano yung nararamdaman niya, ang hirap na. Parang hindi ko gusto. Pero ganito yun, sir, sa awat sa grasya ng Panginoon, para sa akin, kasi kita ko okay na kayo eh. Salamat Ano lang po yun, hindi na yung tungkol sa mga kulam o mga ano, hindi na po yung tungkol dyan. Yan na lang po, nag-absorb na lang tayo ng nasa paligid natin. Okay. It's either spirit nga or energy na negative. Yung energy na yan, may pinanggalingan yan. Pwedeng sa tao, pwedeng sa pera, pwedeng sa pangyayari, at pwedeng sa Diyos, pwedeng sa demons, pwedeng sa ibang bagay yung energy. So kapag yung energy na yun, galing sa evil spirits, bad spirits, tapos na-transfer sa inyo, nararamdaman nyo rin. Pero hindi po yun yung sinasabing katulad ninyo na pinaparamdam niya sa'yo, yung nararamdaman niya. No, nagiging absorber lang kayo kasi open yung third eye ninyo. Ngayon, kung gusto niyo ng assurance or gusto talaga, this time, ang pinaka-advisable kung gusto niyo talagang hindi kayo attached sa mga, hindi kayo absorber ng mga energy, kung negative man yan or positive. Depende kasi ang tao kasi, kapag may kakayahan ka mag-absorb ng negative, meron ka rin kakayahan mag-absorb ng positive. Ganun po yan kasi kaya mo mag-absorb. Pero syempre, tuturo ko kung paano. Para at least, mataboy yung negative. Pero number 1 kasi para sa akin talaga, pinaka-advisable, pangontra po. Kasi kung hindi mo siya control, kung hindi mo siya kaya pag-aralan, hindi mo siya kaya i-practice, or kahit ituro ko man po sa inyo ngayon, hindi naman po 100% ano nyo yan eh. Pag pinaractice ninyo, para mataboy yung negative, papalit yung positive. Pwede nyo sundin yung procedure, pero kung hindi nyo talaga magawa, hindi nyo tumutugma, or hindi nyo na ano siya, hindi siya na-execute, hindi nyo na-execute yung ganun. Ang pinaka-advisable, pangontra. Kasi, at least yun, kusa nang nagtataboy at ang ina-absorb lang positive. Pero syempre, ituturo ko pa rin kung paano talaga yung, para kayo mismo sa sarili nyo, kaya nyong negative to. Para kumbaga sa, kunyari, hindi tungkol sa mga energy, no, or spirit. Hindi tungkol sa spiritual. Halimbawa, sa tao, sir, para para hindi kayo masyadong medyo maguluhan. Halimbawa, sa tao, sa pangyayari. Kapag itong tao na to, gusto makipagkaibigan sa'yo, hindi kayo compatible ng ugali at alam mo ipapahabak mo lang yung sarili mo pagka sumasama ka palagi sa kanya at alam mo pinaplastic ka lang niya. Ang tama mong gawin, iwasan mo yung tao na to. So, ganun din sa energy. Dapat, tinuturo rin yan kung paano tinatabo yung negative energy para yung positive ang ina-absorb natin. Para hindi na po yung ganyan pakiramdam nyo mabigat kahit na wala naman ang gumagawa. Okay? Pero ngayon, sa tingin niya sa akin, wala na po talaga. Wala na. Sa awa ng Diyos, wala naman po. Kaya po, yun po yung pag-astral ninyo, nakaka-encounter kayo sa panaginip ninyo ng mga spirit,
nag-absorb kayo ng negative. Tapos, syempre, pag lumalabas din kayo ng bahay, hindi nyo lang napapansin, baka may pwedeng spirit or pwedeng tao nga na nakasalumuhan ninyo. Halimbawa, simpleng nakausap nyo lang, may mabigat pala problem ninyo. Kayo kasi, hindi nyo control na mag-absorb kayo na mag-absorb ng energy ng kapwa ninyo nakakasalamuhan ninyo kahit hindi nyo siya pwedeng katabi nyo lang or nakausap. May mga ganun tao kasi. Kasi gift na yun eh. May mga gifted talaga. Actually, gift yan. Hindi nyo lang control na, oy, ayaw ko ng negative. O positive. Usang mo lumalapit. Yan, gusto ko yan. Ganun po. Parang kumbaga nga, sa buhay ng tao, kunyari, ito, gusto ko yung pagkaibigan, may choice tayo na, ay hindi, ayaw ko makipagkaibigan sa'yo, paprangkahin na kita. Hanap ako nitong kaibigan. Ganun po yun. So, kaya advice ko kayo, sir, sa Consecration Power, physically fit naman kayo. Then, napakasimple na lang po yung problem ninyo, kailangan nyo na lang po mapag-aralan niyang ganyan. Then, kung yun, nasa sa inyo na lang po, kung gusto nyo pangontra, much better. Kasi po yung pusa. Pero kasi kahit pusa, pero may konti pa rin kayo dapat i-practice syempre. Na, para dapat, kahit may pangontra, alam nyo pa rin po yung magtaboy sa sarili ninyo, bukod sa pangontra. Hindi lang tayo umaasa sa pangontra. Dapat, meron din tayong ginagawa. So, ganun lang yung pinaka-great example po nun. Yung sa tao, ayaw ko sa'yo, mapapahamak lang ako eh. So, ano ko, may boundary ako sa'yo. Pwede ako makisama sa sa ibang bagay, pero makikipagkaibigan na sobrang close, magsiset ako ng boundaries kasi ayaw ko mapahamak ako eh. Ganun po yun, ha? So, yun lang naman po, ha? So, pero sa pakiramdam niyo naman, kung tutusin, medyo talagang, sa tingin nyo, yung, di ba, may bigat kayong konting naramdaman dahil may na-experience kayong ganyan. Pero nung sa loob ng hanggang ngayon, sa tingin nyo, yung binuti hanggang ngayon, sama na rin po natin yung kahit konting bigat na yon. Sa 100%, sa tingin nyo, gaano kagaan po yung pinakapakiramdam nyo na 3 years ago, nagkasakit kayo? Kunyari, 100%. Ngayon, ilang percent po yung parang ginaling ninyo? Parang yung 90%. So, kaya lang po yung 10%, dito lang lately kasi may naramdaman naman kayo parang something na konting bigat. So, napakalaki. So, salamat sa Diyos pagka ganon. So, ito na lang, kailangan nyo na lang yung konting ano na lang po yan. Konting, kumbaga, konting yung, kumbaga sa yung tawag doon, parang salitang kayo, konting hilot na lang yan, konting ano na lang, konting remedyo, konting ano na lang. Kasi Ganun po. Sabi nyo nga po, Opo. Gift to. Opo. Yayakapin ko to. Kumbaga, hindi naman sa pero ayokong pigilan, gusto ko munang Explore. malaman kung kasi, alam kong meron eh. Alam, Opo. nabubuksan siya kusa eh. Nakakakita ako eh. Mm. Alam ko na, sila hindi lang, sa bahay, hindi lang nakikita. Opo. Ako nakikita ko eh. Opo. Kaso, sabi ko, bigla naman din siyang nagsasarado na, okay, wala na ulit. Pero ang lakas lang talaga ng pakiramdam ko pagdating sa mga bagay. Yun na lang yung kailangan doon na lang kayo kailangan magkaroon ng adjustment sa ganun para hindi kayo absorber ng negative. Then, yung nararamdaman yung open and third eye ninyo, di ba? 3 years ago, nung hindi pa kayo pumupunta rito, late noon pa lang po, no? Talaga nakakita na po kayo. Oh, yun. So, kino-confirm lang natin. So, kaya yun nga, nung pagpunta niyo dito, sinasabi ko po dito na talagang gifted na po kasi kayo. Yun nga lang, nagkaroon ng ganyang problem. Tsaka, nagkataon lang din nito, na noon talaga yung naging nagkaroon kayo ng oppression, may something na gumagawa talaga, pero naging okay naman na, sa awa ng Diyos dahil ginamot naman kayo. Pero ito na lang po, yung konting adjustment na lang po yan. So, yung dating gumagawa, wala na yon. Okay na, no? Kaya sa awa ng Diyos, kahit wala kayong pangontra, 90%, napakalaki. Pero kumbaga, nung December 5 to November 4, December 5, 100% kagalingan nyo nun? Ganun po. No? So, ayan, kailangan konting adjustment lang po yan para at least, hindi na yan tungkol yung may gumagawa, hindi na po sa ganun. Okay? So, yun.